Magandang araw mga ka-Express Info. Ayon kay Coach Tim Cohn, the only thing we regret, we don't have Kai. Sa mga salitang ito, ramdam na ramdam natin ang bigat ng pagkawala ng isang manlalaro na hindi lang basta scorer o rebounder, kundi isang strategic piece na nagbibigay ng kakaibang dynamics sa sistema ng laro ng Gilas. Sa pagsisimula, mahalagang pag-usapan kung sino nga ba si Kai Sotto para sa ating basketball program. Si Kai ay hindi na bago sa eksena ng international basketball. Kilala siya bilang isang towering presence na nagbibigay ng bentahe sa loob ng paint, defensive prowess, at versatility sa court. Well, hindi lamang siya basta big man, isa siyang game changer. Kapag nasa court na siya, nababago ang takbo ng laro. Sa kanyang kakayahang magbantay, mag-rebound at mag-shoot, nagbibigay siya ng iba't ibang opsyon sa depensa at opensa ng team. Kaya naman, nang sabihin ni Coach Tim Cohn na the only thing we regret we don't have Kai, malinaw ng epekto ng pagkawala niya ay hindi basta-basta mapapalitan ng kahit sino. At ang dahilan kung bakit ganon kalaki ang epekto ni Kai ay hindi lamang siya nagdadala ng mga puntos, kundi isa siyang mahalagang bahagi ng sistema na binuo ng Gilas. Ang team play at ang chemistry ng bawat miyembro ay mas napapaganda kapag may isang player na nagbibigay ng extra dimension sa laro. At sa oras na hindi siya available, nawawala ang ibang elemento sa strategy ng koponan. Gaya ng sinabi ni Coach Tim, Kai is a huge difference maker, particularly in the way we play in our system, so that's going to hurt. Ang pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa kahusay ang ibang miyembro ng team, may mga aspeto ng laro na tanging si Kai lang ang kayang punan. Well, hindi rin may kakailan na ang pagkawala ni Kai ay may direktang epekto sa nalalapit na laban kontra New Zealand. Ang Tall Blacks bilang home team ay may malaking advantage sa kanilang sariling court. Isang bagay na lagi nilang pinoprotektahan. New Zealand is playing at home, just like us. They are going to want to protect their home court, ani pa ni Coach Tim Cohn. Sa ganitong setup, ang Gilas ay kailangan talagang magpakita ng extra effort at disiplina sa laro. Ang pressure na harapin ang home crowd at kilalanin ang husay ng kalaban ay tiyak na magpapahirap, lalo na kung kulang tayo sa kakayahan ni Kai na magbigay ng presence sa loob ng paint. Sa kabila ng hamon na ito, may positibong aspeto rin ang sitwasyon. Ang paglalaro laban sa isang high-level team tulad ng New Zealand ay malaking opportunity para sa Gilas. Ang mga laro laban sa mas malalakas na kalaban ay nagbibigay daan upang makita ng coaching staff kung saan pa pwedeng pagbutihin ang sistema at performance ng team. The stronger the teams they will be facing, the better for Gilas in the long run. Pahayag pa ni Coach Tim Cohn. Ito ay nangangahulugan na kahit sa kabila ng pagkawala ni Kai, ang karanasan ng paglalaro sa high-pressure environment ay magiging pundasyon para sa mas matatag na team sa hinaharap, lalo na pagdating sa paghahanda para sa FIBA Asia Cup. Mahalaga ring tandaan na may sapat pang panahon para sa Gilas na maghahanda. At ayon kay Coach Tim, we have some time and well prepared. New Zealand is playing at home. Luckily, we don't play New Zealand for another 8 or 10 days, so we get some warm-up games before that. Ang pagkakaroon ng warm-up games ay mahalaga upang mapunan ang gap sa gameplay at mahasa ang performance ng iba pang players. Dito na rin makikita na kahit wala si Kai, hindi nangangahulugan na hindi magagampanan ng team ang kanilang mga tungkulin. Ito ay pagkakataon para sa ibang manlalaro na umangat at ipakita ang kanilang kakayahan. Well, hindi natin dapat kalimutan ang kahangahangang performance ni Kai sa Asia Cup qualifiers sa laban kontra Tall Blacks. Nagpakita siya ng husay sa score na 19 points, pagkuha ng 10 rebounds, 7 assists at pagdepensa sa pamamagitan ng 2 steals and 2 blocks. Ang mga statistics na ito ay patunay na kung nasa court si Kai, may positibong impact siya sa laro. Kaya naman ang kanyang pagkawala ay isang malaking blow, hindi lamang sa offensive end kundi pati na rin sa defensive stability ng team. Sa kabilang banda, ang injury na naranasan ni Kai, isang ACL tear sa Japan B-League, ay isang pangyayaring mahirap tanggapin.
Ang ganitong klaseng injury ay nangangahulugang hindi lamang pisikal na hadlang ang kinakaharap ni Kai, kundi pati na rin ang emosyonal na hamon. Siyempre, para sa team, isa itong malaking drawback dahil mawawala ang kanilang key players sa loob ng 9 na buwan o higit pa. Pero sa kabila ng pagsubok na ito, ipinapakita rin ng pangyayaring ito kung gaano kahalaga ang preparedness at depth ng kupunan. Dahil dito, napipilitan ng coaching staff at ang iba pang players na magsanay ng masusto upang mapunan ang kakulangan sa court. Pagdating sa pagharap sa malalakas na kupunan, ang hamon ay hindi lang pisikal kundi pati na rin mental. Ang pagkakaroon ng confidence at resilience ay napakahalaga upang malaman ang mga pagsubok na dala ng paglalaro sa mga hostile environments tulad ng New Zealand Arena. At dito rin pumapasok ang strategic adjustments ng coaching staff. Kailangang ma-exploit ang mga strength ng iba pang players at mag-develop ng bagong game plan na hindi gaanong aasa sa presence ni Kai. Marahil ay mas bibigyan ng pagkakataon ang iba na mag-lead sa opensa o kaya naman ay pag-ibayuhin pa ang teamwork upang mapanatili ang competitive edge ng team. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pagkawala ni Kai ay hindi lamang isang hadlang kundi isang pagkakataon rin para sa personal at kolektibong paglago ng Gilas Pilipinas. Ang bawat crisis ay may dalang aral at ang pagsubok na ito ay maaring maging catalyst para sa mas maayos na sistema at mas matatag na team spirit. Sa pagharap sa mga hamon ng international basketball, mahalaga na maging adaptable ang team. Kung paano nila mapapalaki ang kanilang unity at determinasyon sa kabila ng pagkawala ng isang mahalagang player na maaring maging susi sa kanilang tagumpay sa mga darating na laban, lalo na sa FIBA Asia Cup. Well, hindi natin may tatanggi na may kalungkutan at panghihinayang na nararamdaman ng buong bansa sa pagkawala ni Kai Sotto sa susunod na laban. Pero ito ay parte ng sports. May mga pagkakataong kailangan nating harapin ang realidad at gamitin ito bilang inspirasyon upang magsumika pa. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.